Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Ang pagde-date ay normal na ginagawa ng mga magkasintahan o mag-asawa. Kahit nga magkakaibigan at mga magkakapamilya ay pwede po itong gawin. Pagkain sa labas, pamamasyal sa mall at park, panonood ng sine o simpleng bonding sa bahay ay may tuturing na pong date. Ngunit paano kung ang date ninyo ay mahaluan ng katatakutan at kababalaghan? Mauulit ka pa bang makipag-date kung magbibigay ito sa inyo ng isang karanasan na hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo. Isa ako sa mga avid listeners mo sa radyo man o sa YouTube. Nakakatuwa kasing makinig sa mga kwento ng iba't ibang tao kasi may lesson akong nakukuha. Nakikinig ako ng mga binabasa mong sulat kapag meron po akong ginagawa kasi hindi ko nararamdaman ang pagod ko kapag nakikinig ako sa iyo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalan na Don. Ngayon ay meron na akong asawa pero wala pa kaming anak. Pero sana soon ay magkaroon na. Excited na kasi ako na may tumawag sa akin ng mama. Medyo nape-pressure na rin kasi ako kasi ilang taon na kaming kasal ng asawa ko pero hindi pa kami nakakabuo. Ang aking isi-share na story ay nangyari lahat before magkaroon ng pandemic kaya normal pa ang lahat. Nakakapag-work pa ako ng maayos at nakakapunta sa mga lugar na gusto ko ng walang restrictions. Thankfully, bumalik na tayong lahat sa dati nating buhay ngayon. Lahat kasi tayo ay naapektuhan ng dumadaang pandemic. Nang magsimulang nangyari ang nakakatakot na experience na ito ay 3 years na kami ng boyfriend ko na si Warren. Classmate ko siya noong high school at inad niya ako sa Facebook. Nagkumustahan, nagbalitaan sa mga ganap sa life hanggang sa nag-meet kami. Niligawan ako ni Warren hanggang sa sagutin ko siya. Isa sa mga una kong pinagsabihan na kami na ni Warren ay ang best friend kong si Nina. To be honest ay hindi ako masyadong close sa family ko. Kaya kay Nina ko unang sinabi ang bagay na yon, Papa Dudut. Pero eventually ay pinaalam ko na rin sa family ko ang tungkol sa amin ni Warren at wala silang naging pagtutol sa relationship namin. Siguro dahil alam nila na hindi ako basta-basta pumapasok sa isang relasyon at nasa tamang edad na rin ako ng time na maging kami ni Warren. Wala pang jowa noon si Nina at matagal na pala kaming magkaibigan na dalawa. Since college ko pa siya naging best friend, Papa Dudut. Nag-click kasi kaming dalawa, kagad-agad at marami kaming something in common sa isa't isa. Kapag may problema ang isa sa amin, ay ang isa't isa ang nagiging takbuhan namin. Feeling ko nga ay magkapatid kami tapos magkaiba lamang kami ng mga magulang. Noong wala pa si Warren sa buhay ko ay kami ni Nina ang palaging magkasama. Kapag gusto kong lumabas o magpunta sa kung saan. Pero nagbago ang lahat nang maging kami na ni Warren. Nabawasan na ang time namin ni Nina together. Kung dati ay every weekend ay kami ang magkasama, naging once a month na lamang at kung minsan pa nga ay hindi na kami nakakapagkita sa loob ng isang buwan. Wala akong narinig na kung ano kay Nina at sabi niya ay naiintindihan niya kung bakit nabawasan na ang time ko sa kanya. Pero nakonsensya ako nang sabihin niyo ni Nina sa akin. Kaya ang ginawa ko ay isinasama ko na si Nina kung minsan kapag may date kami ni Warren. Walang problema yon kay Warren kasi gusto niya rin na maging malapit sa mga taong mahalaga sa buhay ko, Papa Dudut. Pagkatapos ng first anniversary namin ni Warren ay ikinuwento ni Nina sa akin na merong nandiligaw sa kanya. Ipinakilala niya sa akin ang sutor niya ang si Albert. Para sa akin ay okay si Albert. Para kay Nina, meron po itong stable na trabaho at mukha pa siyang mabait. 1 year din ang itinagal ng panliligaw ni Albert kay Nina, Papa Dudut, bago naging sila. Pero hindi namin hinayaan na mas lalo kaming mawalan ng time ni Nina sa isa't isa.
kahit pa parehas na kaming may boyfriend. Ang ginawa namin ay nag-double date kami kung minsan para magkasama pa rin kami ni Nina sa mga ganap namin sa buhay. Wala namang problema yon kina Albert at Warren. Naging maganda pa nga ang resulta noon kasi naging magkaibigan kaming apat. Lalo na sina Warren at Albert at nagkataon na mahilig sa video games. Yon ang naging bonding nilang dalawa. Ang sarap lang sa pakiramdam na nakabuo kami ng friendship. Kapag may lakad kaming apat dati ay nagko-commute lamang kami. Madalas naming mapag-usapan at gawing biro na dapat ay may isa na nga sa amin na bumili ng sasakyan para mas maging madali na ang pagpunta namin sa mga lugar na gusto naming puntahan. Kapag kasi meron ng sasakyan ng isa sa amin ay makakapunta na kami sa mas malalayong lugar. Pero alam ko na wala sa amin ni Nina ang bibili ng sasakyan kasi parehas kaming hindi marunong mag-drive. Kung meron man ay alam kong isa yon kina Albert at Warren kasi nagda-drive sila. Biruan lang naman ang bagay na yon, Papa Dudut, at hindi ko alam na seseryosohin yun ni Albert. Masayang sinabi sa akin ni Nina na nakabili na si Albert ng kotse. Second hand yon pero wala raw problema kasi maayos yung kotse na nabili ni Albert. Wala pa raw kasing kakayahan na bumili si Warren ng brand new pero may balak ito pagdating ng panahon kapag nakaipon na ito. Unang beses naming nakasakay ni Warren sa kotse ni Albert at nung may pinuntahan kaming bagong bukas na restaurant na gusto naming puntahang lahat ay double date ang ganap namin ng time na yon, Papa Dudut. Naging sunod-sunod na ang mga lakad namin noon. Mas naging madali para sa amin ang pagpunta sa kung saan-saan. Komportable pa kami, syempre nagsishare kami ng panggas. Nakakahiya naman kung sakay lang kami ng sakay. Until nagkaroon kami ng pag-uusap ni Nina. Girl, parang ang sarap magbakasyon next week, no? Sayang ang long weekend eh, ang sabi ni Nina sa akin. Sa bagay, kesa naman nasa bahay lang tayo, nakaka-board yun, sang-ayon ko. Eh di sasama ka na, saka si Warren, tanong ni Nina. Sige, sasama na kami pero kakausapin ko rin muna si Warren ha. May naisip ka bang puntahan? Tanong ko. May lugar na sinabi si Nina sa akin at ang sabi ko ay hindi pa ako nakakapunta roon. Pero matagal ko nang gustong mapuntahan yon. Hindi lang talaga ako nagkakaroon ng pagkakataon, Papa Dudut. Nakapunta na doon si Nina pero 2 beses lamang at commute siya. Matagal na raw yung last time na nakapunta siya sa lugar na yon at gusto niyang bumalik kasama ko, si Albert at si Warren. Double date daw ang mangyayari. Saka sayang din kasi yung 4 na araw na wala kaming pasok lahat sa kanya-kanya naming trabaho. Minsan lang dumating ang ganon sa isang taon kaya gusto naming samantalahin. Si Nina ang kumausap kay Albert tungkol sa plano namin at pumayag si Albert. Habang ako naman ang kumausap kay Warren. May lakad sana kami ng mga kaibigan ko sa long weekend eh. Gusto nila na magbatangas kami. Beach yata ang pupuntahan namin, ang sabi ni Warren. Ganun ba, Eddie? Hindi ka pala makakasama sa amin? Malungkot kong wika. Siyempre sa inyo ako sasama. Kakausapin ko na lang yung mga kaibigan ko. Ngayon lang kasi tayo makakapag-travel ng 4 ng malayo eh. Saka once pa lang ako nakapunta sa lugar na yon. At gusto kong bumalik na kasama ka. Sagot ni Warren. Sure ka ba? Hindi ba magagalit ang mga friends mo sa inyo? Kapag hindi ka nakasama sa kanila? Turan ko. Hindi yon, akong bahala mag-explain sa kanila. Basta tuloy tayo sa Friday sa pupuntahan natin. Sabihin mo ang mga kailangan nating dalhin para kung wala pa tayo ay mabili na natin bukas ng gabi, ang sabi pa ni Warren. Sobrang saya ko kasi lahat kaming 4 ay magkakasama sa bakasyon na yon, Papa Dudut. Yun nga lang ay medyo kinapos kami sa preparation kasi biglaan yon. Wala na kaming time para makapag-book at nahirapan kaming maghanap sa online. Suntok sa buwan ang ginawa namin at nagkasundo kami.
na kapag nandun na kami ay saka na lamang kami maghahanap ng pwede naming pagstayan. Sabi ni Nina ay madali na yon kapag nandun na kami. May kalayuan ng lugar na pupuntahan namin kaya bago pa kami bumiyahe ay nag-breakfast na kami. Nag-bounding kami ng mga pagkain para if ever na magutom kami sa biyahe ay hindi na namin kailangan na tumigil para bumili at kumain. Madaling araw pala kami nag-start na bumiyahe, Papa Dudut. Madilim pa noon. Sa may backseat kami nakaupo ni Warren. Bago pala kami umalis ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Warren. Paano'y nakita ko sa phone ni Warren na nag-uusap pa sila ng ex-girlfriend niya. Wala na sana kung gana na sumama pero naisip ko sina Nina at Albert na nag-effort para sa bakasyon namin yon. Baka kapag hindi ako sumama ay hindi na sila tumuloy. Ayaw ko namang mapornada ang lakad namin na yon nang dahil lamang sa akin. Nang hinayang na rin ako sa mga binili ko para sa bakasyon na yon. Kaya nang sumakay kami ni Warren sa kotse ni Albert ay napansin kaagad ni Nina na hindi kami okay. Pagkaupo kasi namin ay hindi kami nagpapansin na ni Warren, magkalayo pa kami. Parang Biyernes Santo mukha ninyo ah, pabirong tanong ni Nina sa amin ni Warren. Hindi lang magandang gising namin, sagot ko. Sinabi ko kasi kay Warren na huwag na niya munang sabihin kina Nina at Albert na meron kaming problema kasi baka makaapekto yon sa pagbabakasyon namin. Sabi ko ay magkunwari muna kaming okay at saka na kami mag-usap sa problema namin pagkatapos ng bakasyon na yon. Ako ang nagsabi na gano'n ang gawin namin pero unang sakay pa lang namin sa kotse ni Albert ay hindi ko na kaagad na panindigan. Nang may nadaanan kaming fast food restaurant ay doon kami kumain. Nag-take out kami ng pagkain. Dahil sa wala pa akong tulog ng time na yon, na bumiyahe kami ay natulog muna ako. Sinabi sa akin ni Warren na sumandal ako sa balikat niya pero inilabas ko ang neck pillow ko. At ang sabi ko ay hindi ko na kailangan ng balikat niya para matulog ako. Sa pagtulog ko na yon ay nanaginip ako. Nandun kami sa sasakyan ni Albert pero kami lang ni Warren ang nakasakay. Ang weird pa kasi, ako ang nagmamaneho. Hindi ko alam kung nasaang lugar kami, Papa Dudut. Ang nakakatakot pa sa panaginip ko na yon ay nabangga kami ni Warren ng truck. Namatay daw ko sa aksidente na yon at si Warren lang ang nabuhay. Iyak daw ng iyak si Warren. Nang magising ako sa panaginip ko na yon ay pawis na pawis ako kahit nakabukas naman ang aircon. Maliwanag na rin pero umaandar pa rin ang kotse. O ano nangyari sa'yo? Pawis na pawis ka, ang sabi ni Warren sa akin. Wala dahil lang siguro sa sikat ng araw, katwiran ko. Hindi ko na sinabi sa mga kasama ko yung napanaginipan ko kasi baka matakot sila, Papa Dudut. Huwag ka kasing masyadong nakalapit sa bintana. Tumabi ka dito sa akin, ang sabi ni Warren. Hindi okay na ako, dito lang ako, pagsusungit ko kay Warren. Huwag ka nang matigas, tumabi ka na rito, nasa side mo ang sikat ng araw. Mainit talaga dyan, ang sabi pa ni Warren. Okay lang ako sabi, huwag mo na akong pilitin okay? Sagot ko pa kay Warren. Hindi na ako pinilit ni Warren. After ng halos 1 hour ay nakarating na kami sa lugar na yon, Papa Dudut. Naghanap na kami ng pwede naming tuluyan at nakakita kami ng isang hotel kung saan namin napiling magstay. Kami ni Warren ang magkasama sa kwarto habang sina Nina at Albert ang magkasama. Wala na kasing available na kwarto para sa kasya kaming apat kaya naghiwalay na lamang kami ng mga kwarto. Gusto sanang pag-usapan namin ni Warren ang problema namin. Gusto niyang mag-explain sa akin pero ang sabi ko ay huwag na muna. Baka kasi mas lalong lumala ang sitwasyon. Natatakot ako na baka kung ano pa ang masabi ko at mas magalit pa kami. Ayoko pa rin naman na mauwi kami sa hiwalayan kasi naniniwala ako na misunderstanding lamang ang nangyari sa amin ni Warren ang time na yon. Kailangan lang talaga naming mag-usap ng maayos. Pero hindi pa talaga ako handa na gawin yon. May tamang time sa pag-uusap namin at alam ko na hindi pa yon ang tamang oras kasi mainit pa ako.
Imbyer na pa ako sa nakikita ko sa phone ng boyfriend ko. Nagpahinga lamang kaming 4 ng sandaling yon. Doon ko na tinuloy ang pagtulog ko. Ayoko sanang makatabi si Warren dahil buwisit pa rin ako sa kanya. Pero wala akong choice kasi isa lang ang kama sa kwarto na nakuha namin. Tanghali nang magising kami. May text si Nina sa akin na nasa lobby na sila ni Albert ng hotel. Nagugutom na raw kasi sila at gusto nilang maghanap kami ng lugar kung saan kami pwedeng kumain. Ginising ko na si Warren at ang sabi ko ay mag-ready na kami kasi naghihintay na sa amin si Nina. Pagkababa namin ay umalis na rin kami kaagad para maghanap ng makakainan. Pagkatapos kumain ay namasyal na rin kami. Maraming tourist spot sa lugar na yon kaya kahit DIY ang ginawa naming travel ay hindi naging mahirap para sa aming 4. Nagpicture-picture din kami for remembrance. Hindi na rin namin namalayan ang paglipas ng oras at gabi na pala, Papa Dudut. Gutom na naman kami at doon na kami nahirapan na maghanap ng makakainan namin kasi ang gusto namin ay yung restaurant na nagsaserve ng food na walang masyado sa lugar kung saan kami nanggaling. May nahanap kami pero malayo siya sa hotel kung saan kami nakastay. Medyo liblib din yung kainan na yon at kakaunti lamang ang kumakain nang dumating kami. Siguro dahil nasa late na rin kami nakarating doon. Mabuti na lang talaga at may sariling sasakyan si Albert kasi kung wala ay may hirapan kami sa travel namin na yon. Malaking bagay yon para sa amin kasi kahit saan kami magpunta ay hindi kami palaging nagmamadali. Dahil sa late na kami kumain ay late na rin kaming nakaalis. Narinig ko na sinabihan ni Nina si Albert na mag-ingat ito sa pagdadrive kasi medyo nakakatakot yung dinadaanan namin. Inaantok na rin ako ng time na yon pero pinigilan ko makatulog dahil busog na busog ako. Ang sabi kasi sa akin ng nanay ko nung bata pa ako ay huwag akong matutulog ng busog kasi baka bangungutin ako. Hindi ko pa rin pinapansin si Warren, Papa Dudut. Halos sumiksik na ako sa bintana kasi ayoko siyang makatabi. Don, pwede bang magtabi kayo ni Warren? Sayang yung space sa gitna ninyo, ang sabi ni Nina. Okay na ako rito. Mas nakikita ko ang view, turan ko. Please, feeling ko kasi may problema kayo. Kung meron man, pag-usapan ninyo, ang sabi pa ni Nina. Nakonsensya ako ng kaunti sa sinabing yon ni Nina, Papa Dudut. Talaga nga mag-best friend kami kasi alam niya kapag meron akong pinagdadaanan kahit na hindi ko yon sinasabi sa kanya. Nararamdaman niya siguro o napapansin niya sa mga kilos ko na hindi kami okay ni Warren. Para hindi na mag-isip ng kung ano si Nina ay umusog na ako sa tabi ni Warren. Naging magkatabi na talaga kami kahit ayaw ko. Tinis ko na lamang yon hanggang sa makarating na kami sa hotel. Hindi ko alam kung bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam ko sa naging biyahe namin na yon pabalik ng hotel, Papa Dudut. Hindi ako mapakali at balisa ako sa dahilan na hindi ko naman alam. Inisip ko na lamang na kaya ako ganon ay dahil sa naiinis ako kay Warren. Nang sumunod na araw ay nauna akong gumising kay Warren. Kinato ko na sina Nina sa kwarto nila at sakto raw ang gising ko kasi mag-aalmusal na sila. Gusto sana nilang kasabay si Warren pero ang sabi ko ay kami na lamang muna kasi late talagang gumigising sa umaga si Warren. Nag-text na lamang ako kay Warren na nasa ibaba kami ng hotel at nagbe-breakfast. Meron kasing kainan doon na nagsiserve ng Filipino foods. Habang kumakain kaming tatlo ay napansin ko na panay ang tinginan ni Nina at Albert. Yung parang may gusto silang sabihin sa akin. Pero nagtuturoan silang dalawa kung sino ang magsasabi sa akin. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, Papa Dudut. Nagtanong na ako sa kanilang dalawa. Kanina pa ako nakakalata sa inyong dalawa. May gusto ba kayong sabihin sa akin? Tanong ko. Ano kasi doon nabanggit ko kasi kay Albert na parang may problema kayo ni Warren. Ayaw naman naming makialam pero parang hindi kasi ako komportable na nag-i-enjoy kami ni Albert.
Tapos kayo ni Warren ay hindi. Tugon pa ni Nina. Hindi ko alam pero parang hindi yun ang gustong sabihin ni Nina sa akin. Parang may iba siyang gustong sabihin, Papa Dudut. Pero hindi ko na tinanong si Nina kung yun ba talaga ang gusto nilang sabihin sa akin. Napag-isip ko ng sandaling yon na dapat na kaming mag-usap ni Warren kasi apektado na rin si Nina sa problema namin. Inamin ko na rin kina Nina at Albert na hindi nga kami okay ni Warren. Sinabi ko na rin ang dahilan at naging advice ni Nina ay mag-usap na kami ng boyfriend ko. Nang lumabas kaming apat para may puntahan na isang kilalang tourist spot sa lugar na yon ay binigyan kami ni Nina ng time ni Warren para makapag-usap. Doon na kami nag-usap ni Warren ng kaming dalawa lamang, Papa Dudut. Pinakita sa akin ni Warren ang buong convo nila ng ex-girlfriend niya. Ang nabasa ko lang kasi ay yung huling chat ng ex niya na nagsasabi na nami-miss na nito si Warren. Nalaman ko na wala pala akong dapat na ikagalit sa pagchat-chat ng ex ni Warren sa kanya. Para na rin sa peace of mind ko ay blinak na ni Warren ang ex niya at nagkaayos na kami. Nang malaman ni Nina na okay na kami ni Warren ay natuwa sila. Buti raw at okay na kami kasi makakapag-enjoy na kami sa bakasyon namin na yon. Kaya after naming magkaayos ni Warren ay naging totoo na ang saya sa lugar na yon na nararamdaman ko. Gabi na noon at pabalik na kami sa hotel, si Warren muna ang nagdadrive habang ako naman ay nakaupo sa unahan sa tabi ni Warren. Napansin ko na sobrang magkatabi si Nina at Albert sa may backseat. Tapos yung bag nila ay nasa gilid. Obvious na parang ayaw nila na magkaroon ng space sa upuan sa likuran, Papa Dudut. Bakit hindi nyo ilagay sa compartment yung mga bag ninyo? Nagsisiksikan tuloy kayong dalawa dyan. Puna ko kina Nina. Nakalimutan kasi namin kaya dito na lang. Sagot pa ni Nina. Gusto nyo bang mag-stop muna tayo para ilagay yan sa likuran? Para komportable kayo, ang sabi ko. Naku, wag na, hassle pa, okay lang kami dito, no problem. Turan pa ni Nina. Pagkarating namin sa hotel ay pumunta na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Magaan na ang pakiramdam ko noon kasi okay na kami ni Warren. Nagpasalamat din ako kay Nina at Albert kasi sila talaga ang nag-push sa akin para makipag-usap ako kay Warren, Papa Dudut. Kung hindi dahil sa kanila ay hindi talaga muna ako makikipag-usap kay Warren hanggang sa matapos ang bakasyon naming yon. Nakahiga na kami noon ni Warren pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Inabot na ako ng 1:00 ng madaling araw pero gising pa rin ako. Ginising ko na si Warren at sinabi ko na gusto kong kumain kasi bigla akong nagutom at gusto ko rin na magkape sana. Pero ang sabi ni Warren ay sarado na ng ganong oras ang restaurant sa hotel. Tumahimik na lamang ako pero ang totoo ay nagtatampo ako. Hanggang sasabihin ni Warren sa akin na hihiramin namin kay Albert ang kotse nito tapos ay maghahanap kami ng open pang kainan ng ganong oras. Kumato kami sa kwarto ni Nina at si Albert ang nagbukas ng pinto sa amin. Pare, okay lang bang hiramin namin yung kotse mo? Ito kasing si Don biglang nagutom, gusto pang magkape. Maghahanap sana kami ng bukas pa sa ganitong oras sabi ni Warren kay Albert. Okay lang basta mag-iingat kayo Gusto ko sanang sumama sa inyo pero masama kasi ang pakiramdam ni Nina. Turan pa ni Albert. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ang nag-aalala kong tanong. Pagdating natin dito sa hotel sakalang sinabi sa akin na masama ang pakiramdam niya. Nilalagnat siya Tugon ni Albert. Bakit hindi siya nagsabi kanina? Nakainom ba siya ng gamot? Tanong ko. Oo, butit meron akong baon palagi na gamot kaya nakainom na siya. Sandali lang pala kukunin ko lang yung susi, ang sabi pa ni Albert. Pagkatapos na ibigay ni Albert ang susi ng kotse niya kay Warren ay umalis na kami. Wala na kaming nakitang bukas na kainan na malapit sa hotel kaya medyo napalayo na kami. Habang sakay ako ng kotse nag-iba na naman ang pakiramdam ko. Naging mabigat. Hindi rin ako mapakali kasi may pakiramdam ako na hindi lang kami ni Warren ang sakay ng kotse. May naririnig kasi akong kakaibang tunog sa backseat kaya napapalingon ako palagi. Ano bang tinitingnan mo sa likod?
Kanina ka pang tingin ng tingin dyan, puna ni Warren sa akin. Para kasing may napapakinggan akong kung ano. Wala ka bang naririnig? Tanong ko. Ano kung ano, wala naman akong narinig dyan sa backseat. Alam mo, gutom ka na nga. Kung ano-ano mga napapakinggan mo eh, ang sabi pa ni Warren. May naririnig talaga ako, giit ko. Nawala ng atensyon ko roon nang may nakita na kaming bukas na coffee shop ni Warren. Tinanong niya kung okay na ako doon at ang sabi ko ay okay na. Kumain lang kami ng cake doon at nagkape na rin. Nagkwentuhan na rin kami ng kung ano-ano at inabot kami doon ng halos 2 oras. Ako na ang nagaya na bumalik sa hotel kasi baka kapag tumagal pa kami roon ay hindi na kami makatulog pa ni Warren. Habang pabalik na kami sa hotel ay isang hindi may paliwanag ang nangyari sa kotse na yon ni Albert Papadudut. Habang nagbabiyahe kami narinig ko na naman ang kakaibang tunog. Hanggang sa naging malinaw na yon at may narinig talaga akong ungol ng isang babae na parabang nahihirapan o nasasaktan siya. Ano yun? Sino yun? Natatakot at natataranta kong tanong. Ano? Nagtatakang tanong ni Warren. Itigil mo nga muna, utos ko kay Warren na sinunod naman niya. Inihinto na niya yon sa tabi ng kalsada at wala nang dumadaan na sasakyan sa kalsadang yon sa oras na yon, Papadudut. Buwaba ako kahit pinigilan ako ni Warren. Chinek ko ang backseat at compartment sa likod pero wala naman akong nakitang kakaiba. Ano ba nangyayari? Naguguluhang tanong ni Warren nang bumalik na ako sa loob ng kotse. Wala ka bang narinig kanina habang nagdadrive ka? May babaeng umuungol sa may backseat eh. Sagot ko. Wala akong narinig. Teka, gutom ka pa ba? Kung gutom ka pa, pwede pa tayong maghanap ng makakainan, pabirong sabi ni Warren. Hindi ako nakikipagbiruan, Warren. May narinig talaga akong boses ng babae, sabi ko. Ano ba kasing gusto mong sabihin doon? May multo tayong kasama sa kotse tapos multo ng isang babae yon? Tanong ni Warren habang natatawa. Ewan ko sa'yo, Warren. Hindi mo sineseryoso ang mga sinasabi ko. Nakakainis ka naman eh. Ang naiinis kong wika. Nag-drive na ulit si Warren pabalik ng hotel at nag-play na lamang ako ng music sa kotse para kahit papaano'y mabawasan ang takot ko ng sandaling yon. O kaya ay para hindi na ako makarinig ng kung ano-ano. Natatakot ako sa bagay na hindi ko alam kung ano o Papadudut. Basta yon ang nararamdaman ko ng time na yon. Naalala ko ang sinabi ni Warren na kung ang gusto ko raw bang sabihin ay baka may multo kaming kasama sa sasakyan. Naisip ko na paano kung ganun nga, paano kung meron ngang kaluluwa sa kotse ni Albert. Hanggang sa makabalik kami ng hotel ay iniisip ko pa rin yon. Pero nagpasalamat ako sa Diyos kasi safe kaming nakabalik ni Warren. Hindi na ako pinatulog ng pag-iisip ko habang naghihilik si Warren ay mulat na mulat ang mga mata ko. Wala akong ideya kung na-experience rin ba yon ni Nina at Albert dahil sila ang madalas na nakasakay sa kotseng yon. Late na kaming nagising ni Warren at halos lunchtime na nang magising ako. Naligo na rin muna ako at saka ako ginising si Warren. Tinawagan ko si Nina at nalaman ko na nakahiga pa rin siya. Nagpadala na lamang sila ng almusal sa kwarto nila dahil masama pa rin ang pakiramdam niya. Dahil sa nagugutom na ako ay inaya ko munang kumain sa ibaba si Warren. Sinabi ko sa kanyang lagay ni Nina at aniya ay baka raw masyadong napagod si Nina sa mga pinuntahan namin. Gusto ko sanang pag-usapan namin ni Warren yung nangyari sa akin sa sasakyan ni Albert pero hindi ko na inopen ang topic na yon dahil sa baka hindi ako paniwalaan ni Warren at mainis lamang ako sa kanya. Pero malakas ang kutob ko na may kung anong kababalaghan ng bumabalod sa sasakyan ni Albert lalo na at second hand yon. Siguro hindi rin alam ni Albert ang history ng kotse na nabili niya. Pagkatapos namin kumain ay pinuntahan na namin si Nina sa kwarto nila. Naawa ko sa kaibigan ko kasi nakahiga lamang siya at halata sa mukha niya na nanghihina siya, Papadudut. Humingi pa siya ng sorry sa amin kasi nasira daw niya ang bakasyon namin dahil sa biglaang pagkakasakit niya. Sabi ko ay wala siyang dapat na ihingi ng sorry kasi hindi naman niya ginusto ang magkaganon siya. Nagsuggest ako na baka pwedeng bumili sina Albert at Warren ng mas okay na gamot para kay Nina sa kaprutas na rin. Tapos kapag magaling na siya kahit papaano ay uuwi na kami.
Alam ko kasi na hindi makakapagpahinga doon ng maayos si Nina, Papa Dudut. Nang umalis na sila Warren at ako na lamang ang kasama ni Nina sa kwarto nila. Ano ba kasing ginawa mo at bigla ka nagkasakit? Pare-parehas lang naman tayo ng ginawa kahapon, hindi ba? Tanong ko kay Nina. Hindi to dahil sa may pinuntahan at ginawa tayo kahapon. Alam mo, nasanay ako sa pagod eh. Tugon pa ni Nina. Bakit? Alam mo ba? Tanong ko ulit. Tumawa muna si Nina bago sumagot. Siguro dahil doon sa babae sa kotse ni Albert. Aniya sabay iling. Babae? May babae si Albert? Naguguluhan kong tanong. Wala, ang ibig kong sabihin lately kasi ay may napapansin akong kakaiba sa kotse na nabili ni Albert. Haunted yata yun eh, ang sabi ni Nina. Nagkaroon kaagad ako ng interes sa sinabing yon ng kaibigan ko, Papa Dudut. Paano'y naisip ko na baka ang mga sasabihin ni Nina ang makakapagpatunay na totoo ang nararamdaman ko sa kotse ni Albert noong ginamit namin yon. Pero hinayaan ko munang magkwento si Nina at hindi ko muna sinabi na meron din akong na-feel na kakaiba sa sasakyan ng boyfriend niya. Tinanong ko si Nina kung ano nga ba ang naranasan niya sa kotse ni Albert at nasabi niya na haunted yon. Ang sabi ni Nina ay okay naman ang lahat nung una. Hindi niya raw alam kung siya lang ang nakakaramdam pero habang tumatagal ay pabigat ng pabigat ang pakaramdam niya kapag nakasakay siya sa kotse ni Albert. Meron daw siyang naririnig na babaeng umiiyak sa backseat at kaya niya raw kami pinagtabi ni Warren sa backseat noong magkaaway kami ay dahil nang mapasulyap siya sa rearview mirror ay meron siyang nakitang anino ng babae na nakaupo sa gitna namin ni Warren. Yun daw ang unang beses na nakita niya ang babaeng yon, Papa Dudut. Yun din daw ang dahilan niya. Kaya nang sila na ni Albert ang nakaupo sa backseat ay nilagyan nila ng mga bagang space kasi pakaramdam nila kapag may space sa backseat ay umuupo doon ang babaeng nakita niya. Habang ikinikwento ni Nina lahat ng yon ay kinilabutan ako ng sobra akong natakot. Sinabi ko kay Albert ang nararamdaman ko sa kotse niya kapag nakasakay ako roon at kahit pala siya ay ganun din ang nararamdaman. Kapag daw mag-isa siyang nagdadrive ay parang palagi siyang may pasahero sa likuran. Hindi muna namin sinabi sa inyo kasi baka matakot kayo ni Warren at feeling ko rin ang babaeng yun ang dahilan kung bakit masama ang pakaramdam ko ngayon. Ang lakas kasi ng negative energy niya to the point na naapektuhan na ako. Mahabang paliwanag pa ni Nina. Ano ba raw kasing history ng sasakyan na nabili ni Albert? Hindi ba second hand yun? Tanong ko. Sabi nung pinagbilhan ni Albert wala naman daw namatay sa kotse na yun. Dalawa lang yan eh. Ayaw sabihin ng may-ari ang totoo o baka may pinuntahan si Albert o tayo na may kaluluwa na sumama. Sagot pa ni Nina. Sa pagkakataon na yun ay sinabi ko na kay Nina yung nangyari sa akin nung lumabas kami ni Warren para maghanap ng makakainan gamit ang kotse ni Albert, Papa Dudut. Kaya sabi ko ay naniniwala ako sa kanya na may something talaga sa kotse na yon. Nagtataka nga raw sina Nina kasi pinabless naman yon ni Albert. Kaya balak na raw ni Albert na ibenta yon, Papa Dudut. Mahirap daw palang bumili ng second hand kasi pwedeng may freebies na multo. Kaya lamang ay hindi pa pwedeng i-dispatch agad-agad ni Albert ang kotse nito dahil wala pang pamalit. Saka na raw nito yon gagawin kapag may kakayahan na itong bumili o mag-down para sa brand new na sasakyan. Magtitiis na lang daw sila sa mga pagpaparamdam ng babae doon. Pero maasa pa rin sila na bigla na lamang mawawala ang kaluluwang yon kung totoo man na meron daw na kaluluwa doon, Papa Dudut. Nang malaman ko ang lahat ng yon ay mas lalo akong nagpasalamat na ligtas kaming nakabalik sa hotel noong lumabas kami ni Warren. Pwede kasing may mangyari sa amin na hindi maganda dahil sa kaluluwa na meron sa kotse. Buong maghapon kami nagstay sa hotel at ayaw naman naming mamasyal habang walang kasama si Nina sa kwarto. Doon na lamang kami kumain at nagkwentuhan. Ipinaalam na rin namin kay Warren ang kababalaghan na bumabalot sa sasakyan ni Albert. Ang sabi ko pa sa kanya ay totoo talaga yung mga sinabi ko sa kanya noong madaling araw na meron akong babaeng narinig na umuungol na parang nahihirapan kaya pinahinto ko ito
para i-check ang sasakyan. Nakita ko naman na naniwala na si Warren sa mga sinabi ko sa kanya dahil na rin sa tulong ni Nina at Albert. Nang sumunod na araw ay umalis na kami sa lugar na yon dahil umayos na ang pakiramdam ni Nina. Hindi na kami nang hinayang sa natitirang araw ng bakasyon namin dahil ang naging priority namin ay ang kalagayan ni Nina. Umaga na kami bumiyahe noon para hindi kami masyadong takot. Siyempre aware na kaming apat sa kung anong meron sa sasakyan na yon. Kaya alam kong hindi lang ako ang takot kundi pati na rin ang mga kasama ko. Buong biyahe namin ay nagpatugtog kami ng Christian song, Papa Dudut, pero hindi pa rin noon naalis ang bigat sa nararamdaman ko. Sa awa ng Diyos ay safe kaming nakauwi na lahat. Nang magkita-kita ulit kaming apat para sa isang double date, dala na naman ni Albert ang sasakyan niya. After kong malaman na posibleng may multo sa sasakyan niya ay nagkaroon na ako ng pag-aalinlangan na sumakay doon. Nagpaparamdam pa rin ba yung babae sa kotse? Tanong ko kina Nina habang kumakain na kami sa isang restaurant. Sa akin hindi na, pero itong si Albert sabi niya nararamdaman pa rin niya. Para raw kasing may sakay siya palagi sa backseat kapag mag-isa siya. Tugon pa ni Nina. Saka hindi lang sa akin siya nagpaparamdam. Nakita rin ni Mama yung babae nung papasok na sana siya sa kotse ko. May nakita siyang babae sa likod pero parang anino lang daw ang nakita niya kasi sobrang itim. Napasigaw pa nga si Mama. Hindi ko dalang sinabi na meron talagang multo sa kotse ko kasi matatakot na yung sumakay doon. Ang sabi ko baka namamalik mata lamang siya. Pagkukwento pa ni Albert. Isang taon pa ang lumipas bago tuluyang nakabili si Albert ng isang brand new na sasakyan. Hindi na niya yon pinagbenta sa ibang tao, Papa Dudut. Ang ginawa niya ay pinachop-chop na lamang niya at pinagbenta ang mga parts na pwede pang ipagbenta. Hindi raw kasi kaya ng konsensya niya na ibenta ang sasakyan na may multo tapos yung susunod na magmamay-ari naman ang makakaranas ng naranasan naming kababalaghan doon. Ayaw daw niyang gawin ang ginawa ng nagbenta sa kanya ng sasakyan na yon sa ibang tao kung aware man ito na may nakakabit na kababalaghan sa sasakyan na nabili niya dati. Inamin sa akin ni Nina na kung minsan ay napapanaginipan niya yung babae na nasa kotse. Ang madalas daw na eksena sa panaginip niya ay siya ang nagdadrive ng kotse. Tapos nasa backseat yung babae. Sabi pa niya ay mukhang bata pa raw yung babae. Dalagita pa, panay daw ang iyak ng babae habang nagmamaneho siya. Pinapatigil siya sa pagdadrive pero hindi raw niya hinihinto yung sasakyan sa panaginip niya. Ang hinala namin ni Nina ay baka may gustong sabihin sa amin ang kaluluwa na yon. Baka kailangan niya ng tulong pero hanggang sa ngayon ay hindi na namin nalaman pa. Hindi na rin kasi kami nagkaroon ng chance na alamin pa, Papa Dudut. Hindi naman kasi kami expert sa mga ganung bagay at wala kaming lakas ng loob para alamin pa ang kwento sa likod ng pagpaparamdam sa amin ng kaluluwa na yon. Ngayon naman ay kasal na ako kay Warren, Papa Dudut, at si Nina kay Albert. Paminsan-minsan naman ay nagdo-double date pa rin kaming apat at kapag napupunta sa horror ang kwentuhan ay hindi pwedeng hindi namin mapag-usapan yung biniling kotse dati ni Albert. Until now ay kinikilabutan pa rin ako kapag napagkwekwentuhan ang bagay na yon, Papa Dudut. Kaya naging lesson na sa amin ang nangyari na yon. Nang magbalak kaming bumili ni Warren sa sarili naming sasakyan ay brand new na ang binili namin. Natakot na kami na baka maulit ang nakakatakot na experience na yon. Kahit sa ibang gamit ay never na kaming bumili ng second hand, Papa Dudut. Pero wala naman sigurong masama sa pagbili ng second hand na kotse o kung anumang bagay lalo na at yon ay kaya ng bulsa mo. Siguro yung maging maingat lamang tayo lalo na kung second hand ang isang gamit. Pero sana kung nasaan man ang kaluluwa ng babaeng yon, sana ay nasa maganda siyang lugar. Yung nakuha na niyang katahimikan na nararapat para sa kanya. Sana hindi na siya manggagambala ng ibang tao. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Papa Dudut. Thank you kung isa ito sa mga mapili po ninyo para basahin sa programa mo. Maraming salamat at patuloy ka sanang pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Naka-order na po kami ng Papa Dudut lechon manok at masasabi kong napakasarap po. Maraming salamat sa inyo, Papa Dudut. Sincerely yours, Don.
Sa pagbili ng isang bagay na alam mong may nauna nang nagmamay-ari, ay kinakailangan ang masusi at matinding pagba-background check. Ito ay upang malaman natin kung ligtas ba o walang anumang negatibong bagay o enerhiya ang nakakabit sa bagay na yon. Palagi natin gawing priority ang ating kaligtasan sa lahat ng oras at sa lahat ng desisyon na ating binibitawan. At kung sakali na nakabili ka ng isang bagay na sa tingin mo ay dahilan ng hindi magagandang pangyayari sa buhay mo, ay maaari mong pag-isipan ang pagdidispose nito. Kung ito ay iyong ibibenta, siguraduhin mo rin na hindi na mararanasan ang susunod na magmamay-ari nito ang experience mo. Humingi ka ng tulong at payo sa mga eksperto pagdating sa ganitong bagay kung ano ba ang nararapat mong gawin. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Please release me, let me go, for I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love thee, and I will always want to need.
pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look up towards the heaven. It's night when the stars start to shine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Where I loved her and lived her, but I can't forget her. I miss my beautiful life. When my memory wander away over yonder of the sweetheart that I left behind, in a moment of glory, a face comes before me, the face of my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, walk down by the river, pretend that your hands holding mine. By the same stars above you, I swear